So, ayun po para sa first video yung spec at nagamit yung Insta360 X4. Share ko naman din po sa inyo yung Spider-Man effect na ginawa ko. Ito po yung pinaka-favorite ko sa lahat ng ginawa ko sa Insta360 X4. So, nagkaroon po siya ng 800k sa IG and Facebook and TikTok. Total na po yun. So, ito po yung video. Kunwari po tumalon ako sa rooftop. Tapos ginamit ko po yung reframe niya and then bumagsak ko sa full camera. Mamaya po ituturo ko po sa inyo kung paano siya gawin gamit yung Insta360 X4. Then yung last video naman na share sa inyo, ito yung 5 tips and tricks na ginawa ko for Insta360 X4. Nakagain siya ng 1.4 million views in total sa IG, Facebook, and TikTok. So ito po siya. Ito yung 5 tips and tricks na pwede mong gawin sa all ng Insta360 X4. First is the bullet time shot, pero this time may konting twist lang tayo na gagawin. Imbis na yung normal, dito tatakbo tayo and then tatalong tayo kapag nasaharap natin yung bullet time shot. Next is the baseball POV shot. Dito naman, dumari papalo tayo ng baseball and then continuous motion lang siya hanggang sa match natin yung end. And then sa edit, i-reframe lang natin siya na tulad nito para magmukhang POV shot talaga yung ginawa natin. Next is the hyperlapse effect. This time, lalakad tayo straight papunta sa subject natin, which is the fountain. Ito yung normal na kakalabasan kapag fast forward natin yung video. Pero pwede naman natin siya lagyan ng reframing and sound effects para mas kumukhang immersive yung hyperlapse natin. Next is the confetti shot, pero since wala ako nung ginamit ko lang yung mga dahon, ibabato natin siya kapag nasa harap na ng camera. And last, my favorite is yung sky replacement natin. Marami kang pwedeng pagpilihan sa loob ng app and libre lang siya guys. Sa akin ang napili ko yung moon roll kasi naisip ko bagay siya sa scene na to dahil maliwanag and then gagawin. Ayun. So mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano ko ginawa yung hyperlapse effect. Paano natin ma-utilize and ma-maximize yung reframe capability ni X4. Meron po ba dito starting pa lang na content creator? Hello. So ayun, how do you find your niche as a content creator? So firstly, sobrang ganda na cinematography niyo dyan sa mga video. And then last na si Ian Teo. Ito, lately ko lang siya naging idol kasi sa loob ng After Effects, meron tayong plugin na pwedeng i-download sa website ni Insta360. Ito yun, Insta360 Reframe. So, i-drag natin siya dyan. Dito, ayan. So, pag na-drag na natin siya dyan, ito yung lalamasan niya. Ito yung pan. Ito yung smos ko. Ito yung pan, ito yung tilt, ito yung rotate. So, ang gagawin natin, sa part na tumalong tayo, iharap ko yung camera, tumari. Ayan. So, ipapan natin siya. Keyframe ulit, tapos keyframe tayo dito. Ayan. Ganyan. So, tingalabasan niya kapag ginawa natin yan. So, ayan, di ba? Ayun yung first video natin, keyframe tayo. So, ayun yung first video natin. Ito yung una. Walon lang. Tapos ito naman kung nag-keyframe tayo mabilis. Yung. Then next, for the second video naman, ginaya ko ng effect na parang tumanon ako, pero this time, yung camera, i-download ko sa rooftop. By the way, ang gamit ko pala dito yung 3 meters na self-listing panel ko, yung mahaba na lang. Para makasend natin yung effect na tumalon tayo sa rooftop. So, ayan. Ayun yung normal na video. Mapapansin lang. And then, same concept lang ulit sa pag-keyframe. Ito. Ayan. Ayan, tapos kunwari mabagsak ako. Pero hindi na ako bumagsak dyan. Ayan. Then, same concept lang ulit. Since nag-end tayo dito kanina, dyan. Since nag-end tayo dyan kanina, dapat sa first clip ng video na to, dapat dito rin tayo mag-i-start. Yun, that ganun. Tapos, keyframe ulit natin tayo pumaba. Ito naman, parang parang personal preference na lang sa pagdating sa keyframe. So, nasa yun kung saan gusto tumingin, pag tumingin ka dito, pero sa akin naman sa baba ko tumingin.
So, personal preference na lang kung naging sa keyframe. Ayan. And, yun yung magiging video natin pag pinsa. So, ito siya pagka pinag-delete natin ng dalawang video. Ayan. Hindi na makalala tayong cut dyan. Kaya iba na tayo ba yung cut? Hindi, di ba? Kasi ano na yung mabilis na yung transition ng pan eh. Ayan. Ayan. Di ba? Kasi mabilis na yung ganun ng pan. Then next, yung parang bumagsak ako dito sa pool. Ayan. Nagbasa-basa ano ko dyan. So, ayan. Yung ano naman, dito naman sa video na to, wait na. Since galing tayo sa taas, diba? Nakatingala tayo sa video eh. Ito yung video kanina. Ito yung video kanina eh, diba? Nakatingala tayo dyan. Tapos nakatingala tayo sa part 9 eh. Okay, so. Ayan, di ba yung part 9, diba nakatingala tayo sa part 9 bago tayo bumagsak? So, ang gagawin ko sa next video, kung saan ako bumagsak sa tubig, kunwari nakatingala din ako. Kung yung kanina yung cut, hindi na nakata, dito rin yun yung pangalala tayo kasi sobrang bilis na yung pangyayari. Hindi na nakakata yung cut sa bilis. Ayan. So ito na yung video sa pool. Ayan, nag-start ako sa taas na katinala ako, tapos pag-tiyot yung power na. Ayan. Ayan na. Ayun. And then, pag pinag-delete natin yan, papakita ko sa inyo pag pinag-delete natin yung video. Ito. Ayan, di ba? Tumalo na tayo. Ayan. Ah. Pero ito, tignan nyo. Sobrang bilis, hindi makakala tayo pa. Ito yung sinasabi ko. Since aking tayo sa taas kanina, ayan o. Ano sila, two different videos sila. Ito yung pabagsak pa lang, ito yung pabagsak na ng pool. Pero sa sobrang bilis, hindi nyo na mapapansin yan. Check natin kung mapapansin niya. Nahalata nyo yun. Iba hindi lang, diba? So sa sobrang bilis, hindi na mahalata tayo. And then, next. Since meron tayong gano'n, meron tayong ganito mismo. Meron tayong talon, meron tayong landing. Paano naman yung kamay sa kapaa? Paano naman natin gagawin yun? Ito, medyo outside siya sa 360, pero puro lang din sa inyo para i-idea ko yung kung paano siya yun. And so, nag-shoot ako sa green screen. Ng kamay, na kumari gumagano ako. Tapos sinabas ko, para hindi siya magmukhang ano. Ayan. So, ang gagawin natin dito, kita nga. So, ang gagawin natin dito sa part na to, mag-search tayo dito sa effects and presets ng keylight. So, keylight. Ang pipili natin yung keylight 1.2. And then, keylight 1.2, lang natin siya dito. Tapos, itong screen color, ayan yung sa mouse ko, screen color. Pinutin natin yung brightest section ng green screen. Hindi yung darkest section ng green screen, yung brightest. So, dito, sa part na yan. So, pag pinit natin yan, mawawala na. Pero pag zoom natin yan, meron konting ano dyan eh, may konting parang mga gray-gray pa. Gagawin natin itong screen gate, adjustan kahit mga 120. Ayan, pwede na yan. Para malinis na yung green screen natin pagka-cut na. Ayan. And then, para mawala to, para mawala yung mga yan, mawala yung mga ano, para mawala yung mga yan, ipakat natin siya separately. So, decompose natin siya. Tapos, ito yung mask, ito yung pen tool. Tapos, cut lang natin siya frame by frame para ayan na. Yun yung ano para kamay mo. So, kapag meron mo ng kamay na ganyan, ilalagay na natin siya dito sa part na to. Ayan. Ayan. Tapos, dyan naman same concept lang din dun sa same concept lang siya dun sa parang gano'n mo ng kamay. So, gano'n. And then, yung next naman yung paa.
Ito medyo marami na naman sa akin, paano ko ginawa yung paano sumabit daw ba ako, tapos nare-review na lang pa. Hindi. Ang ginawa ko doon, yung isang paa muna. Isang left, isang right. Ayun mo yung ginawa ko. Isang left muna, isang right. Kasi hindi ko kayang pagsabi yung dalawang paa eh. Tatalo ako, gano'n ako, nangyap naman yan. So, same naman din siya kung paano ginawa yung sa kamay siya sa paa. Yan siya kung nag-green screen na. Yan. Tapos, pag-hihingan natin yung dalawang video, so ito siya eh. Ito yung clip niya, ito yung clip niya. Pagpapatuloy natin sila dalawa para halos sabay sila. Yun. Tapos, tanda ulit natin sila sa clip. Yun, meron tayong ganun. And then, next, yung, paano naman yung sapot? Yung sapot, bumula ako sa ano, sa YouTube. Nag-download ako sa YouTube. Tapos, same concept ulit, key-light. Bag natin siya dito. Then, tapos mawawala na yan. Tapos, katan natin siya sa part naman, swinging part. Yan. Tapos ayun lang, ano lang din, same concept lang din na i-frame natin yung ano, since hindi mo siya gumagawa yun. Ganyan lang naman yung movement eh. Ayan, ganun lang. Tapos i-frame natin, and then add na konting sound effects. Then once okay na tayo dun sa ano, sa paggawa ng Spider-Man effect, lagay na natin siya ng mga konting sound effects and music para mas magmamagay natin yung video natin. Hindi siya mukhang sounds. Ayun. So, ayun yung final na video. Pero may sound effects yun, sayang video yan. So, ano lang siya, all about keyframe lang siya. Kaya ko siya tinuro, ang pinakagusto kong i-highlight dito yung keyframe. Hindi yung mga green screen, hindi yung mga ano, yung keyframe talaga. So, ayun. And then, bago ko mag-end ng presentation, meron akong gustong i-share na code sa inyo. Don't think outside the box. Think like there is no box. So, thank you po sa pakikinig. Gagawin kami sa Insta360 so ako yung sa product. So, subukan natin sagutin yung mga tanong nyo later. Pero, baka mas boring part ko para sa inyo, no? Kasi medyo mga specs na lang yung mga net. So, ano yung magtatanong hanggang ilang FPS, yan, sa ganito resolution. So, dito natin makikita. So, ang i-discuss natin is halos lahat ng products kung export hanggang sa Insta360. So, may mga, sino mga gumagamit ng export dito? Okay, XP. Si Ace Pro. Wala? Okay. Kaya, Insta360 Pro. Meron? Wala. Okay. Sige. Start tayo sa Insta360 export. So, we all know, ito yung 8K na 360 cam. So, medyo marami siyang inasawa from Ace Pro. No? Later, makapangit natin. So, almost lahat naman ng Insta360, meron mga impossible shooting, ready, and easy operation and everything. So, first, yung sa export natin, that's an 8K resolution hanggang 30 FPS. Comparing to X3, it only has 5.7K at 30 FPS. So, pag ginagawa natin yung resolution ng export, meron siya mga hanggang 60 FPS. Okay, for this is the 360 cam.
So sa slow motion naman, si S4 5.70 kaya magbato na hanggang 60 FPS. Pero si XT hanggang 30 FPS. So makikita natin kung ano yung binago from XT to S4. So for the 360 capture naman, hanggang 4K siya at 100 FPS. At XT at 3K 100 FPS. Okay. So, yun naman natin ito yung Microsoft Infinity. So dito, pinaka-useful na yung mga PC export and it's possible for you to use tulad ng pinakita kanina yung podcast nyo. Mag-isa lang siya ng shoe, mag-isa lang siya ng kit, pero mukhang meron lang siya ng kit. So dito kaya siya. So create yung possible. There, sample lang. So, wala na, before, di ba yung traditional, may sumusunod pang process para kuhanin yung motor. Pero dito, set up na nila nakasabi para nila sa taas. Kasi meron tayong mga accessories, or kunyari, motorcycle bundles, pwede rin siya sa mga bike or bicycle bundle. So, difference lang, is motorcycle bundle, mas makakapad yung clamps. Okay, so this one, ito yung bago rin kay S4, no? Mega V. So, napapansin ba tayong difference from ultra wide to Mega V? Meron? Sige. Yung distortion niya, inayos niya. So, medyo curve dito sa ultra wide, pero sa Mega V, mas split. Yes. Ayan, so it has an active HDR. So, papagaling niya lang yung mga para mas maging cinematic siya. So, pagka 360 photo, 72 megapixels. Alright, pag sa single lens mode, kaya niya ng 40, ano itong kita rito ito resting niya. Kaya siya naging 18, pinakalan sa 360 resolution. Pero kapag isang lens ng resolution, 4K siya, 60 FPS. Kapag tayo mo, yung single lens mo, front and back, or isa lang ang pwede? Isa lang. Pero may different changes. For example, nasa single lens mode, ay nasa under single lens mode yung bullet time. Or yung knee mode. Kasi parang half ng camera yung ginagamit. Okay? Pero dalawang camera, or dalawang lens, gumagamit. Ayan, knee mode, yung gumagamit ng knee mode dito. Wala? Yeah. So, pag gusto nyo skip yung pag-review, hindi mo yung gagamitin. Basta make sure 90 degrees or pakalun siya sa ground para mas magiging maganda yung system. So, ang ginagawa nga pala nyo, kuha yung camera sa taas, para sa baba, tapos stitch na together. So, medyo makikita nyo. Skip na rin natin. Okay, so more vintage shooting kasi meron tayong mga time-lapse, time check, yung bullet time, pre-recording, loop recording, and star-lapse. So, nandito, itong dalawang to, no? Yung pre-recording, at yung isang nasawa niya from Istro. Kasi Istro, number 1, 8K siya. Tapos, pangalawa meron siyang pre-recording. May familiar ba dito kung ano yung pre-recording? Wala. Okay, so si pre-recording, sineset siya sa settings. Pwede mo siya i-15 seconds or 30 seconds, then mo siya i-set ko. So, ang nangyari doon, for example, kung kuha tayo ng, or naka-pre-recording ka na, tapos, hindi mo alam kailan nalagay yung movement na ganito. For example, fireworks. Gusto mo nakahanda lang doon yung hawak yung camera mo instead of CS or mo. Sabi mo, mag-pre-recording ka, tapos kukuha na siya. Pagkaluman, pagkalutuban na, pwede mo siya mabuhay sa shutter. So, mayroon 15 seconds or 30 seconds before you click the shutter, kuhan. Okay, maganda rin dito, hindi siya kakaya ng memory hanggang hindi ito change. Okay? Yes. Sa recording, naka-on ka, tapos, pwede ba lang din yung yes, or pagka pre-recording na kasi hindi na siya sa papunta rin tayo doon kasi texture control yung export. Okay, so close case stabilization, we all know this already.
horizon lock. So this one, nilalevel niya, no, yung background mo. So mas nakikita niya yung movement ng subject. So madalas ginagamit ko ng mga nagmamotor para medyo. Ayan. So waterproof, up to 10 liters. Pag salt water, hindi natin i-recommend ito. Kasi medyo nakakalaman talaga siya sa loob. And then, yung export natin, meron na siya removable export. Yung kasama siya sa box, standard lang siya. So, kumbaga plastic type siya. Pero meron tayong accessories na premium lens guard. So, that one is for yung Gorilla Glass. So, mas maganda siya. So, may mga nagtatanong din, no, sa mga trainings namin, nakaka-affect ba siya ng quality? May sleep, depende kung gaano kalina. Kasi makikita nyo doon kung may fingerprint, exhaust. So yung iba, kaya nagdali. So may mga compromise tayo kung yung check tayo. Okay, so sa X4 versus X3, 67% longer run time. So we already have a 2,490 mAh. It can last up to 135 minutes kapag 5.7K. Pero pagka nag-8K kayo dire-diretso, mga 81 minutes. This audio, it has 4 mic or bigger screen, 2.5 inch, galing 2.9. Ito, yung gesture control. Yung gesture control naman, ang maganda dito, yung palm nyo, pwede nyo ganyan para mag-stop siya, or mag-play siya, or it's time to take a photo. So, palm is for video. So, ang nangyari dito, kahit nakagilid si export, dahil nakapagilid siya sa akin, pabasakit na. Medyo nalilito lang siya minsan ako na maaling kami. So, parang dapat, minsan dinatry namin medyo malapit. Ay, may voice control din siya. So, English time, start recording, take a photo, or shut down camera. Hindi lang pwede yung turn on camera. Kasi technically nakapatid. Okay. Ito, time capture, isa sa mga kinuha niya na feature from Pro. May idea kayo sa time capture? Wala. So, sa time capture, for example, gusto mo makuha yung sunrise. Pero ayaw mo gumising na maaga. So, ang gagawin mo, sa time capture mo siya, for example, mga 5:30, bukas ay aangat yung araw. So, set natin na 5:20, dapat pwede mo rin isa dyan yung duration. Ilang minutes, yung pilis, diba? Kumbaga, hanggang mag-gising ka, tsaka mo papatayin. Or 1 hour na. So, yun yung nangyari. Kahit nakapatay siya, bukas na mag-gising. Okay? Ayan, auto-dash, sa mga nagmo-motor, pwedeng ikabit siya sa motor. So, gagamitin yung battery is yung nasa motor. Hindi siya mag-accumulate or hindi siya gagamit ng battery from the device itself. So, kapag natin mo sa destination mo, puno pa rin yung battery. Ayan, Bluetooth headset compatible para sa mga computer ko. Garmin and Apple's touch integration. So, this one, di ba, yung mga nagbabayad, for example, pinopost nila sa aming group. Kasi nagamit sila. Kasi that's ganyan. So, kapag you have the Apple and Garmin, pwede nyo siyang integrate. Kumbaga, ipatong. Kumbaga, na-overlay siya, na-override siya. Kasi yung video. Motion MD, nabanggit ko yung Troy Hacks kanina, no? Na pinapabilis niya. Mukhang pinapabilis ka niya sa camera. Ay, sa video. And cancel recording, isa na galing sa Pro. So, cancel recording, what does it do? Kunyari, ayaw mo yung video kinukuha mo currently. Pwede mong pindutin or i-hold yung shutter. Tapos may nalabas dito na cancel recording. So, what does it do, no? Ini-skip niya yung hahanapin mo siya sa cancel recording. Pag nag-text na siya, pwede ka nakabuha ulit na panibagong in-live skydiving or mga activities na underwater. Yeah. So, holding yung live sa akin. So, ito, don't notice na lang or disregard the pixels, no? Medyo lumaki lang natin or mali sa laptop yung natin. Pero yun nga, dahil sa pure video, no? Mas maganda yung kuha niya kahit sa low light. And 4K at 1.2 FPS. Sabi nga kapag may mga extreme sports, peaceful yung video.
8K video, a photo for 8 megapixels. So underwater gradient, ito yung sinasabi namin ang ginagawa ng Facebook is it gives you accurate colors. So ano yung nakita mo underwater? Ang most likely yung makita mo pag tumingin sa bahay. Okay. Then, please see. To confirm it has also gesture control, voice control, clarity zoom. Ito yung isa sa favorite ng mga videos ito, sa mga gumagamit. So clarity zoom, pwede mo siya i-zoom na twice, double click sa screen, tapos hindi magko-compromise yung file. Hindi, ano tayo siya. Kumbaga sa 40 kasi sa atin, 40 pa yun. So sa live snapshot, cancel recording, kung yung nabagay sa XR, and yung pause recording. Parang pag yung ginagamit ko sa pang-content sa mga trips mo, sa travels mo, yung mga necessary parts din na rin, naka-red light, buren, para hindi siya magpatong-patong ng malaki, or kumain ng malaki. So, time shift, time lapse, car lapse, auto dash, re-recording tayo. One shot in perspective, frame video. So, iba't ibang perspective, no? For example, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. So, dito, meron tayong frame. So, kung baga makikita yung dyan, medyo malalaman nyo kapag ginamit yung frame, malalaman mo ano yung dapat din. Or kahit saan nyo siya i-upload, kita yung software. Alright, so selfie stick naman, this is not a 360 camera. Pero kaya niyang gawin invisible yung selfie stick. Doon na sa app. Pagka sa device mo ginagamit, magiging yung selfie stick. So, meron pa rin nakakaalam dito bakit nagiging invisible selfie stick yung sa 360 export sa Xstream. Meron? AI leader. Sorry? Hindi siya nag-detect mo. Alright, sige. Blind spot kasi yan. So, blind spot yan. So, kaya hindi siya nakikita. So, yung maganda dito, yung mga Insta360 accessories, design siya, ay hindi siya lumagpas, so, hindi siya makikita. Invisible pa lang. Yes, hindi siya blind spot. Okay. So this one, pagka nag-export tayo, lipat tayo ng mga files sa phone. Pag may tumawag na yan, exit tayo, uulit ka sa simula. Pero sa Astro and sa export, hindi na, no more waiting. So pwede nyo siya mag-download sa background. So stay, yeah, 10 meters, looks project, pero again, pagka waterproof, no? Huwag sa salt water. Use a light freeze, kaya kapag kami ng mga 16 meters para safe. Okay, so this one lasts mga 100 years. This is parang so, tuloy ng expert may slots inflation ng parking and ayun, so, different lang kasi dito yung pagka-set up nito. Yung tawag dito, yung pang-mount kasi ilalim, hindi siya yung mga tawag dito, yung 1/4. Kailangan yung mga overall. So, pag kakabit nito sa self-stick, medyo kailangan yung 1/4 or mga 2 release na. So, you can extend your setup. Vertical horizontal mount. May one helmet mount or flexible responsive mount. Alright. So, next, may tanong pa ba tayo? Wala. Yes. Sorry. Ano na siya? Okay. Basta doon ka naka-sign in. No? So, pero ano ko, isang device na siya. So, pagka bumibili pala ng sa PCCL na yun, magkano yung subscription sa libre lang. Kapag automatic po yan, kapag bumili anywhere or sa baby, no, mag-download tayo ng PCCL. Kasi doon natin ito. Okay? So,
So, yung sa 360 Pro, mostly binibili nito mga pupunta ng concert. So, kasi bawal ang professional na. So, ang gagawin nila, iwasan nila yung man. Okay? So, you also have a gimbal sa 360 Pro. So, actually, hindi siya bago. Siguro, hindi lang siya masyadong viral. Pero this one, perfect siya sa mga nagsisimula mo content. For example, hindi pa siya makapag-invest for mga action cameras or okay pa siya sa phone camera. So, ito yung sinuha. So, pwede siya maging selfie-stick, pwede siya maging tripod din siya, hanggang pwede siya maging power. Okay. Okay, so, yun, concept. Madalas mga nakita ko yung mga bands na kasi atin yung release. So, hindi nila nagano. So, pwede yun ito sa mga luwang lotas. Medyo medium size. Kasi sa mga maliit na so, on the go. Alright, so full activation, it has para ma-control mo. It prevents you para tumawag pa sa phone. Kasi pagka mas mabigat yung phone mo, mas kakain ka yung nasa. So this one, meron na rin siya smart way, saka mga quick activation. For example, lead track yung phone. So dito, browsing is yung lead track activation. So ibig sabihin, more accurate yung kapag kukuha ka sa subject mo. Kasi may gumagalaw ko wala lang yung sample ko dito. Anyway, so kung sino yung subject na kinuhanan mo, wala man siya sa frame. Kapag may bumalik ka sa ibang tao, hindi na kukuha na. Hihintay niyo yung tao na. So, hindi power yung AI. Okay, so smart wheel, it has 4 modes. Yung auto, pag mabigyan siya, follow pag gusto mo, ikaw yung nasusunod. Yung pan follow naman, medyo nilalak yung horizontal. Tapos yung FPV, perfect siya kapag yung hindi lang sa. So, parang yun. Tapos, motion time lapse, self-tracking. Ang maganda rin dito, pwede ka mag-panorama. Tapos, 360. So, iikot yung phone mo, kuha siya ng mga multiple shots. Tapos, sa palm mo, 360 siya. Pero wala kang 360 lang. People notes in one place. Pwede siya mag-zoom in there. It will change bigger button. So, ayan. So, ito yung mga nagagawa ng flow. With parang rear camera or phone camera. Pwede siya mag-time shift. Motion time lapse. Barrel roll. Yung medyo dito. Tapos yung body zoom na medyo na manual na tapos sa Instagram. Pero dito sobrang dito. Lalayo ka lang sa subject. Tapos nakikita mo. Perfect mo. So pwede rin gano'n dyan. Meron siya pang screen mode. Panorama yun yan. Sabi ko pati 360 pwede. 180 to 360. Home mode. This one naman. Regarding phone versions. So, kunyari, iPhone 7S, wala siya naman. So, it depends pa rin kung ka-updated na sa mga features. So, group mode, nag-detect niya ano yung masangka, ano yung kanasan yung board. Tapos alam ko, hindi pa rin gamit. Pero, nagka-count din siya ng score. And flashback, so pagkasama-samahin yung dati ng files, kukumpay na yung one file para may ready copy. Right, 2,800 mAh na battery. Pwede mong gawin charger or power bank. So meron ang input and output. Pag-find sa input, so mag-charge kayo from the gimbal or flow, output tayo. Ayun, so medyo minilisan na din natin. So baka may questions kayo, we discuss export, is flow, saka yung loading. Yes sir. Sir, yung AI editing, saan